Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa panahon ngayon na kada linggo, halos may bagong insidente na naman sa West Philippine Sea, kasama ang panghaharas, pagharang, at mismong pag-atake gamit ang water cannon ng China laban sa ating Coast Guard at mga mangingisda. Natural lang na maging sensitibo ang usapin ng pambansang seguridad. Kaya nang may lumabas na pahayag ang isang kilalang kongresista, si Rep. Paulo Pulong Duterte, na tila pinaparatangan ng AFP Chief of Staff na si General Romeo Bronner Jr. bilang hindi tapat sa bansa at umano'y nagsisilbi sa interes ng CIA, maraming Pilipino ang napaisip, sino ba talaga ang pinaglilingkuran dito? Ito ang mismong punto ng public post ng Philippine Coast Guard spokesperson na si Commodore J. Tarrilla. Sa kanyang ex-post, tuwirang tinawag niyang nakakapagpasama ng loob ang mga pahayag ni Congressman Duterte, hindi lang dahil sa nilalaman nito, kundi dahil sa timing, tono, at direksyon ng mga alegasyon. Para bang ang pagsuporta ng AFP sa modernisasyon at pakikipag-alyansa sa mga bansa tulad ng Estados Unidos ay isang uri ng pagtataksil sa bansa. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Pero balikan muna natin ang mismong pahayag ni Rep. Duterte. Sa kanyang post, klaro ang mensahe, para sa kanya, ang pagpayag ng Pilipinas na magkaroon ng missile deployment exercises kasama ang US ay parang paghahain ng mga Pilipino sa peligro ng retaliation ng China. Idiniin pa niya na kung tunay na maka-Pilipino ang AFP, hindi ito dapat umaasa sa Amerika at hindi dapat nagdadala ng missiles na may fingerprints ng ibang bansa. Ang underlying message, para sa kanya, ang pagpapalakas kasama ang US ay hindi depensa, kundi provocation. Pero dito nagsisimula ang mas malalim na usapan. Ano nga ba ang tunay na layunin ng military alliances na ito? Ang Pilipinas ay may matagal ng Mutual Defense Treaty at iba pang kasunduan tulad ng VFA at EDCA. Hindi ito itinayo upang pasikatin ang sinuman, kundi para tiyakin na kung may bansa man na umatake sa atin, lalo na ang tulad ng China, na de facto nang inuangkin ang mga teritoryong atin sa ilalim ng UNCLOS, may kakayahan tayo to respond not just diplomatically, but militarily if needed. Hindi ito usaping nagpapakitang gilas, ito ay pagtatayo ng tinatawag na credible deterrence. Kung wala tayong sapat na armas, radar systems, surveillance capabilities, at interoperability training, how exactly do we defend ourselves? Lalo na kung ang China mismo ay nagtatayo ng artificial islands, nag-i-install ng missile platforms, at may Coast Guard at maritime militia na halos araw-araw nag-ooperate sa loob ng ating exclusive economic zone. Kaya kapag tinatanong ng isang mambabatas na parang ang pagkakaroon ng missile capacity ay isang panganib, kailangan nating itanong pabalik, hindi ba ang mas malaking panganib ay ang pagiging walang laban? Ngayon, pumunta tayo sa isa pang point ni Congressman Duterte, ang korupsyon. Para sa kanya, korupsyon daw ang tunay na problema, hindi ang China, hindi ang teritorial na pang-aagaw, hindi ang banta sa mangingisdang Pilipino. At oo, tama naman na malaki ang problema ng corruption sa bansa. Pero ang tanong, kailan ba nagsimulang lumala ng matindi ang korupsyon na ito? Kung babalikan natin ang Pharmali scandal, dito natin makikita ang pinakamalinaw na larawan. Isang kumpanyang may less than a million pesos na paid-up capital, nabigyan ng mahigit 11.5 billion pesos na kontrata sa gitna ng pandemya. Nagbenta ng overpriced at substandard PPEs habang libu-libu ang namamatay, at frontliners natin ay nagre-recycle ng mask dahil walang supply. Hindi ba ito ang panahon kung saan bahagi ang pamilya Duterte sa pinakamataas na kapangyarihan? Kung sinasabi ngayon na ang korupsyon ay problema ng kasalukuyang administrasyon lamang, parang tinatanggal sa alaala ng publiko ang pinakamatingkad na skandal na nangyari less than 3 years ago. Kung totoong gustong labanan ang korupsyon, bakit wala tayong narinig noon mula sa mga kaparehong boses na ngayon ay napakaingay? Ngayon, balik tayo sa West Philippine Sea. Hindi ba't sa panahon ding yon, tahimik ang gobyerno sa harassment ng China? Hindi nga natin ma-resupply ng maayos ang BRP Sierra Madre sa Ayungin. Hindi natin mapagtanggol ang fishing rights ng mga Pilipino sa Scarborough.
Hindi tayo nakakita ng firm stance o protest na consistent at may pangil. Kung sasabihin ni Rep. Duterte na ang tunay na problema ay hindi China, kundi korupsyon, parang sinasabi rin niya na hindi mahalaga ang teritoryo, hindi mahalaga ang karapatan ng mangingisda, hindi mahalaga ang hinaharap ng Pilipinas sa karagatan. Pero ito ang katotohanan, ang West Philippine Sea ay may trillions worth ng energy reserves, fisheries resources, at strategic defense importance. Hindi ito basta tubig, hindi ito basta lugar, ito ay lifeline ng kinabukasan ng bansa. At habang sinasabi ng congressman na huwag daw tayong makialam sa alitan ng malalaking bansa, ang totoo, tayo ang inaagawan. Hindi Amerika ang umuokupa sa Seven Reefs. Hindi Amerika ang nagbablock ng fishermen. Hindi Amerika ang naglalagay ng floating barriers at nagwo-water cannon sa Coast Guard ships natin. Pagdating sa loyalty, mas malinaw ang tanong, sino ba ang tunay na pinoprotektahan? Ang AFP chief na sumusubok magtatag ng deterrence para hindi tayo basta mapasok at malulo ng isang superpower. O isang politikong ang narrative ay nag-a-align sa propaganda ng bansang umaangkin sa teritoryo natin. Hindi ito simpleng debate tungkol sa foreign policy. Ito ay usapin ng soberanya. At narito ang mahalagang punto, walang gustong gyera. Walang gustong umatake. Walang gustong may mamatay. Ang EDCA, VFAA, MDT, at joint exercises ay hindi para mangudyok ng digmaan, kundi para pigilan itong mangyari. Ang deterrence ay hindi pagpasok sa away, kundi pagtiyak na hindi tayo tatangkaing sakupin dahil mayroon tayong kakayahang lumaban. Kung tatanggalin natin ang deterrence na ito, ano ang natitira? Puro diplomatic notes na hindi pinapansin? Mga protesta na sinasagot ng China ng, "We have indisputable sovereignty." Kung wala tayong sandata, paano tayo maririnig? Sa huli, malinaw ang mensahe, ang Pilipinas ay may karapatang ipagtanggol ang sarili. At kung kinakailangan natin ng alliances para dito, hindi ito kahinaan. Ito ay estratehiya. Ang taong nagsasabing ang AFP ay trigger-happy, ay maaaring hindi nakikita o hindi kinikilala ang tunay na pang-aabuso sa ating karagatan. Ang nagsasabing hindi kailangan ng deterrence ay maaaring hindi apektado sa pagkawala ng huli ng mangingisda. Ang nagsasabing peace ang gusto nila pero mananatiling bulag sa harassment ng China, ay hindi peace ang hinahanap, kundi katahimikang may kapalit na pagsuko. Kaya nararapat lamang itanong, at malinaw dapat ang sagot. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran? Ang Pilipino, o ang interes ng Beijing? Ang tunay na leader ay hindi takot manindigan. Hindi niya inaatake ang sariling sundalo. Hindi niya pinapahina ang moral ng depensa. Hindi niya tinatanggal ang laban ng kanyang bansa sa harap ng malinaw na pang-aagaw. Ang tunay na leader, ipinaglalaban ang teritoryo. Ipinaglalaban ang mangingisda. Ipinaglalaban ang soberanya. At higit sa lahat, hindi niya tinatreto ang Pilipino na parang hindi kayang umunawa. Ayaw natin ng gyera. Gusto natin ng kapayapaan. Pero ang kapayapaan na walang dignidad ay pagsuko. At hindi tayo sasuko.